Bakas sa pagtangis ng 12 anyos na si alias Coco, ang pait na sinapit sa kamay ng Socorro Bayanihan Services Incorporated, isang umano'y kulto sa sitio Kapihan sa bayan ng Socorro, Surigao del Norte. Bakit ka tumakas sa Kapihan? For a while, Your Honor. Okay po. Sorry, Coco. Isa si Coco sa mga menor de edad na tumestigo sa pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Kasama rin si alias Jane na nagsabing 14 anyos pa lang siya nang ipakasal siya sa isang hindi niya kilala. Wala raw siyang nagawa dahil ito ang utos ng leader na si Jaren Skilario o Senyor Aguila na nagpapakilalang reincarnation ni Santo Niño at siya ring nagkasal. After sa kasal, kailangan sila magsiping. At sinabi daw ni Jerence na pwede authorized ka ng kunin or rape yung yung wife mo kasi kasal naman kayo. Pumayag yung parents mo na ikasal ka. Oo, kasi yun daw ang laws to be able to go to heaven, Your Honor. Sabi ng isang dating miyembro, inutusan daw siyang pagsamantalahan ng isang lesbian. Yun po talaga yung utos ni Senyor na gahasain ko daw yung babae kapag hindi nagpapagalaw. Ayon kay Senador Risa Ontiveros, ginamit ang relihiyosong grupo para makalusot sa mga iligal na gawain. May karampatang parusa ang hindi pagsunod. Kinukulong sa tinatawag na foxhole. Pinapadel o pinapaswimming sa tinatawag nilang Aroma Beach na isang hinukay na area na puno ng dumi at ihi ng tao. Kwento ni Jane, minsan na siyang napadel dahil lang na-late siya sa schedule at ang nagparusa sa kanya isang dating pulis. Bakit nyo naman ginawa yun sa bata? Gaya na sinabi ko, hindi po yan totoo, ma'am. Ayon sa PNP, 10 local police ang bigla na lang iniwan ng serbisyo at sumapi sa Socorro Bayanihan Services. Ipinakita rin sa pagdinig ang larawan ng mistulang private army ni Kilario. Kahit 12 anyos pa lang, sumailalim na raw si alias Renz sa training para maging quote, soldier of God. Nakita niya raw ang sako-sakong armas ng grupo. Ayon sa isang dating miyembro, 7 ang level ng mga sundalo roon, pinakamataas ang Agila. At pinakamababa ang tinatawag na fetus kung saan kabilang ang mga bata mula 6 na taong gulang. 6 to 7 years old, nandun na sa Soldiers of God. May barracks. Sabi ng mga bata, pinagbawalan silang pumasok sa eskwela. Sa datos ng Education Department, higit 800 estudyante mula Sitio Kapihan ang nag-drop out noong 2019. Pero lahat ng mga paratang pinabulaanan ni Kilario. Kasama niya sa Senado ang higit 30 opisyal at miyembro ng grupo, kabilang na ang dating mayor ng Socorro. Yung mga bata, pinapayagan naman yan na lumabas. Hindi naman yan kinukulong tanaw na to ang kwanser. Mr. Chair, pwede bang hindi magturo ng daliri si Mr. Kilario? Hindi mapigilan natin na parang may pre-marital engagement na nila. So, kami mga parents, wala kami pong magawa. Kahit na ikaw ay Haring Agila, pwede ka pa rin ipakukulong ng bato kapag ikaw ay nagsinungaling dito sa Senado. Ha? Pinatawan ng contempt sina Kilario at 3 niyang kasamahan kaya mananatili sila sa Senate Detention Facility. Pinasabina na rin sila ng Justice Department kaugnay ng mga reklamong human trafficking, serious illegal detention at child abuse. Sa October 9, nakatakda ang unang hearing ng DOJ. Amor Santos, CNN Philippines.